Aries, hi! Welcome to Mystic Queen PH at ito ang inyong weekly reading for August 5 to 11, 2024. If you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment kung paano mag-book for a private reading. Okay, Aries, let's see. Ano yung energies na parating sa inyo ngayong week na ito? Aries. No place like home. O, yung iba parang meron kayong namimiss. Missing home. Pwedeng meron kayong babalikan na hometown, uuwi kayo from the province. Uuwi kayo sa probinsya para makita ulit yung mga kamag-anak, mahal sa buhay. And some of you will stay at home ngayong week na to. Hindi kayo masyado maglalabas. Pwedeng meron kayong mga kailangang asikasuhin sa bahay, renovation, or meron kayong bagong bahay, bagong lipat, so nag-aasikaso pa kayo ng inyong mga gamit. Breathe, ayan. So if there are some stressful situations sa buhay nyo ngayong week na to, don't forget to breathe. Huminga lang daw ng malalim at huwag kang magpa-stress. Oo. Minsan hindi natin naiiwasan yan. Kaya lang tayo rin naman ang maapektuhan kung hayaan natin na magpa-stress tayo, lalo na sa mga bagay na hindi na natin kontrolado. Poised. Uy. Yung iba sa inyo, meron kayong i-improve sa inyong styling. Aayusin nyo ang inyong pananamit. Or meron kayong mga gagawing improvement sa inyong sarili. Practicing self-love, self-care. Parang reinvention. I-reinvent nyo ang inyong sarili. So, yung mga halimbawa, styling. Aayusin mo yung pananamit mo. Mas mag-aayos ka na ngayon. Let's see your overall energy. Page of Pentacles. Merong new opportunities for you. New beginnings. Pagdating sa trabaho, sa business, or sa career. Yung iba maaaring meron kayong biniling property or bibilhin na property na tatayuan nyo ng business or mapagkakakitaan na kung ano pang pwede mong pagkakitaan dyan. Yung iba naman, learning opportunities. Pwedeng kayo ay mag-aaral. Meron kayong susubukang bagong interes. Your challenge is the Wheel of Fortune. Merong pwedeng may mga plans kayo na hindi pa matutuloy. Lagi nyo isipin na pag mga ganon, pwedeng ang reason dyan is redirection, protection, kaya hindi pa natutuloy kasi pinaprotectionan ka from mga bagay na hindi makakabuti for you. So, as a challenge din, pwedeng meron kang gustong gawin na parang hindi mo pa siya magawa kasi may kulang pa. Ganun. So, take whatever resonates. Na kailangan nyo muna i-accomplish yung kulang. Your opportunity is, wow, the Sun. As an opportunity, napaka-positibo niyan kasi that is confidence, that is energy. So, maaring mas lalong lumalakas ang iyong tiwala sa sarili mo. This is also clarity, good news. Pwedeng merong good news na parating sa inyo na kung saan mapapaselebrate ka. Mapapasayaw ka sa ilalim ng araw. Oo. Vitality rin yan. So, kung kayo nagkaroon ng challenging situation sa inyong kalusugan, ngayon may opportunity kayo na ibalik na ang inyong lakas. Healing. Oo.
your blessing. The Ten of Swords. Kung ano yung challenging situation na yan, patapos na yan. Ten of Swords is ending a difficult situation. So, as a blessing, ito na yung time na nasasabi mo na mabuti na lang at tapos na. So, yung iba, may parang may nile-let go ka. May pinapalaya ka. Pwedeng pinapalaya mo yung energy from the past. Yun yung mga pumipigil sa'yo para maka-move on, para maka-move forward. So, finally, na-let go mo na. Or maile-let go mo na. At hindi ka na masa-stuck. Hindi ka na feeling stuck kasi alam mo na may bago ng parating. Kasi na-close mo na yung chapter na yan sa buhay mo. What else? You have Mars in Capricorn in the 10th house. 10th house is your career. So, maaring may leadership role ka sa trabaho. Meron kang bagong responsibility sa trabaho. Pwedeng biglaan mo tong makukuha. Let's say, merong nag-resign, biglaan. Tapos yung nag-resign na yon, mas mataas yung posisyon sa'yo. Siyempre, walang kapalit. So, ikaw yung papalit. Mga ganun. So, pwedeng you're going to be lucky pagdating sa work, career. You have the Sun and Scorpio in the 8th house. 8th house is your other people's money, investment. So, pwedeng meron kang papasuking investment ngayong week na to na kung saan siguradong sigurado ka na magiging successful to. Ilalaban mo talaga to. This is also about your strength pagdating sa labanan. So, pag ang isang tao malakas pagdating sa labanan, yan yung magbibigay sa kanya ng confidence. So, for you, you are confident na harapin ano man yung challenge sa buhay mo kasi alam mo na kaya mo. Also have Mercury in Cancer in the 4th house. So, 4th house is your home life, your family life. Mercury is communication, your thoughts. I think, you will have deeper connection with your family members. Pwedeng, like what I mentioned kanina, may namimiss ka, maring uuwi ka ng bahay, ng hometown. I also see some reconciliation or pag-uusap sa mga mahal sa buhay na matagal mo nang hindi nakakausap dahil nagkaroon kayo ng tampuhan. Isa yan sa mga ili-let go mo na, no? Yung sama ng loob. At magfo-focus ka sa relationship mo sa kanila, sa mga mahal mo sa buhay. By taking care of them, talking to them. Money, career, finances. Ace of Pentacles, new beginning. Sa trabaho, career, business. Ito yung magugustuhan mo. Pang matagalan tong negosyo, business, or career na to na naghihintay for you. So, sa love life, you have the Magician and the Nine of Cups. Happiness. Oo. Yung iba sa inyo na nagmamanifest ng romantic partner, you are manifesting your partner na na yung parang dream partner mo. May wish fulfillment kasi rito. So, I think this is someone na pinagdasal mo. Ito yung gusto mo talaga na mapunta sa'yo, makuha mo. Someone who is very generous, mapagbigay, mapagmahal. Kung ikaw naman ay in a relationship, I think you will have more time with your romantic partner. Mas magsuspend kayo together ng oras at panahon para mas lalo niyong mapatatag ang inyong relationship. You have rituals. Steady yourself with simple rituals. Do the dishes, fold laundry, water the plants, make a cup of tea, let wisdom
sneak up on you. I-enjoy mo yung mga simpleng bagay sa buhay. Mas ma-appreciate mo ang life. Yung simple. Ayan. At dahil dyan, mas magkakaroon ka ng kalmadong isip. Dahil wala ka masyadong ino-overthink sa buhay. So, that is your reading, Aries. Thank you so much. Bye!